Magandang araw mga kaibigan. Ito, update. Ang Malacanang isinailalim na ng lockdown. Ano ibig sabihin ng lockdown? Gwardiya sarado. Walang makapasok, walang makalabas dahil ang mga rallyista pinupuntirya ang Malacanang. Okay, ang balita ngayon, 1 hour ago. Breaking. Malacanang isinailalim sa lockdown. Isinailalim na sa mahigpit na lockdown ang Malacanang nitong hapon matapos umanong tangkain lusubin ng ilang rallyista ang compound mula sa Ayala Bridge, Manila. Ayon sa ulat, silyado na ang lahat ng gate ng palasyo matapos sumiklab ang tensyon sa nasabing tulay. Ilang grupo umano ng rallyista ang nagpakitang intensyon na tumulak pa Malacanang. May napanood akong video kanina, talagang ang mga rallyista, although hindi pa masyadong madami, is very violent. Handa nilang sakta ng mga kapulisan. Nakakaawa ang mga pulis. Mayroong isang pulis na nakalabas sa kanilang formation at talagang kinuyog ng mga rallyista. Mabuti na lang maagap na nakabalik sa kanyang hanay. So, nakakatakot po ang kalagayan natin ngayon. Dahil kung minsan hindi na rin natin masisi ang mga rallyista dahil din sa kagagawa ng administrasyong ito. Hindi naman mauwi itong mga ganitong rally kung inayos lang na nila sa ang pag-serve. Kung bakit tayo nagkaganito, dalawa, ang kwan ko is it's about complacency, yung relax lang ba nung una. Everything is okay. Ganun lang ang tingin nila ng una. Akala nila maganda na yung ginagawa. Bagong programa, bagong Pilipinas, may mga launching. To, si pinagmayabang ang flood control projects. Ang number 1 na mitsa is itong flood control projects na pinagmamayabang ng Pangulo. Na it turns out, ito na yung kanyang tinik sa lalamunan. Ngayon lang niya na-realize na niloko siya talaga. Sinong nanloko sa kanya? Una, kalyado niya sa Congress. Kasi hindi niya in-exercise yung kanyang wala siyang political will nung last year. Nakita na nila yung siniwalat na yung budget na ang daming kababalagan, blank items ng BICAM. Tapos sila mismo, nireview nila. Kunuhay. Nireview. Hindi nga sila nag-Christmas . Talagang nagpakita sila ng malitrato na kunuhay. Doon sila sa Malacanang. Yung pala, wala rin. Mismo na si ex-Supreme Court Justice Carpio na ang nagsiwala at sabi niya, may pananagutan ng Pangulo sa the biggest corruption scandal in our country, much bigger than the time of President Marcos Sr. Ngayong araw na ito, September 21, marks the 53rd ba? Correct me if I'm wrong. 53rd anniversary ng martial law ng Marcos Sr. Kaya symbolic itong araw na ito at yun na nga, naglabasan na ang marami. Hindi lang sa Metro Manila, may rally rin sa Cagayan de Oro, sa Davao, ang daming tao talaga sa Davao. Cagayan de Oro, hindi ko pa nakita yung dami. May nakausap akong retired PNP kanina. Mag-atin ako, sir, sabi niya, rally ng ng Cagayan de Oro. So, ayun, kung naging maagap lang sana ang Pangulo, yung nakita niya nangyari yung red flag at hindi niya pinirmahan yung 2025 national budget, bineto niya at reenacted budget, hindi siguro magkakaganito. Kaya nga sabi ni Justice Carpio, liable ang Pangulo, may pananagutan, hindi siya pwedeng maghugas kamay. Sabi tuloy ni Anjo Iliana na, si PBBM, saludo ako sa iyo, sir. Sabi niya, bakit? Ikaw ang pinakamalinis na presidente
Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit malinis? Palaging naghuhugas kamay. Oh. Ano daw? Wala daw siya pakialam dito. Hugas kamay. Eh lang, di fact na pinirmaan niya yung 2025 national budget, liable na siya doon. Oh. Ang ganda yung explanation ni Justice Carpio. 450 billion ang insertion. Pork barrel, unprogram, kalukuhan. 29 billion lang ang bineto ng presidente. Pinalusot niya yung 421 billion. Liable siya doon. Kaya, ito, nangyayari ngayon, it's because command responsibility. Oh. Kung ano ang itinanim, yun din ang ani. So, kumusta? Nakakatulog pa ba sila ng mahimbing sa palasyo? Eh baka wala na sila sa palasyo. Ano sa tingin nyo? Nasaan na? Baka nagre-ready na. Na history repeating itself. Di ba may hula? Nung una, hindi ako naniniwala sa hula eh. At hindi lang nag-iisa ang naghula. Ang hula, nga hindi niya matatapos ang termino niya. Nung una, dahil pro-unit team pa ko nung una, sabi ko na yung hula-hula na, wala yan, malayo yan. Malayo ang mararating ng unit team na ito. Kasi ang ganda ng simula eh. Kaya lang, grabe. Unimaginable. I never expected this administration to be like this now. Dahil napakalaki yung political capital. Pero mo yan, 31.6 million siya. PBBM, 32 million si BP Sara. Ang gandang simula. O anong ginawa? Sinayang. Kaya tama yung sabi ni Senator Amy, yung konting skit nila ni Derek Daryl Yap. Bongbong Marcos, sinayang mo. 36 years tayong nagdasal, naghintay na darating ang panahong ito na ma-redeem natin ang pangalan ng Marcos. Anong ginawa mo? Sinayang mo. Sayang, bakit tayo nagkaganito? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.